Tuwing bakasyon ang mga bata, paboritong tambayan ang mga park at playground. At para tiyaking ligtas maglaro rito ang mga chikiting, pininturahan ng lead-free paint ang mga palaruan. May masamang epekto raw kasi sa utak ang sobra-sobrang exposure sa lead o tingga. May report si Claire Delfin. Ang mga pampublikong parke gaya nito, kinahihiligang pasyalan ng mag-inang Rhea at Chrislen. Dito walang sawang naglalaro si Chrislen. Hindi para ma-expose itong bata sa mga marami siyang nakikita. Dito sa Quezon City Memorial Circle, humigit kumulang 20,000 katao, karamihan mga bata, ang bumibisita kada linggo. Ang madalas pasyalan ang mga libreng palaruan. Pero babala ng grupong Eco Waste Coalition, ilan sa mga atraksyong pambata gaya nito, maaring maghatid daw ng peligro. Noong Abril kasi, gamit ang kanilang X-ray fluorescence spectrometer, nadiskubre ng grupo na may mataas na level ng lead o tingga ang pintura sa ilang palaruan. Ang lead ay isang kemikal na kapag sumobra ay nakakasama sa utak. Kaya para ma-check ang kaligtasan ng mga bumisita sa parke, muling pininturahan ng lokal na pamahalaan ang mga palaruan dito gamit ang mas mahal ngunit mas ligtas daw na uri ng pintura. Safer na siya, mas safer. So ilalagay pa namin talaga sa safe na condition nito. Sa muling pagsusuri ng Eco Waste Coalition, non-detectable na ang lead sa karamihan sa mga palaruan dito. Pero may iilan pa rin hindi nakaligtas. Ibig sabihin, may kailangan pa rin talagang maayos na proseso ng pag-remediate. Pagtatanggal or pagbabakbak dahil nga ayon sa kanila ay mano-mano nila itong binakbak at makikita natin na posibleng may mga naiwan pa, may mga natira pa ng mga dati pang pintura. Target ng lokal na pamahalaan na gawing lead-free ang humigit kumulang 200 pampublikong parke sa Quezon City. Claire Delfin, GMA News.